Wala. Nasaan? Good morning, good morning. Ba't di ko makita yung live stream natin? Share lang po natin mga kape. Wala. Ayun. Good morning. Share lang po natin mga kape. Ganyan po at share lang po natin mga kape. Good morning, magandang hapon dyan sa California, Ate Emerita. Hello, Kuya Jean. Share lang po natin mga kape. Good morning, magandang hapon dyan sa California, Ate Emerita. Hello, Kuya Jean. Share lang po natin mga kape. Blessed and good morning, Brother Rafi, and to your family and all kakape from Ate Emerita. Thank you so much, Ate. Good morning, Sister Jonah Fortes Sereñado. Good morning there in Marikina City. Good morning to Brother Engineer Joseph Sereñado. Kanila po mga kape at sinashare po natin. Medyo lumalaban ang internet natin dito. We are here in Daklapan, Cabuco, Ilocos Sur. Nandito po ako sa labas. Yan, pwede na siguro yan. Good morning, good morning, good morning. Welcome to our morning coffee devotion. Ngayon po ay linggo, araw po ng Panginoon. And today is the 29 ba ngayon? 29th of June 2025. 29 kasi bukas 30. Upo yung mga incoming mayors and all the elected na mga public servants po natin. Good morning, Sister Esmeralda Cacacio, Brother Raymond Cacacio, of course, magandang umaga, Ezra. Magandang umaga din kay Hagay, Kesia, and kay Keren. Kano hanggang magmagladtoy jay? Tarang suwang basta. Hampir na kadayo? Hampir na kadayo?
Kaya nga, ang mga susumpok dito eh. Dumating na po ang cheese, malunggay, pandesal. Yung babae na yung gusto. Hindi, asawa na. Thank you. Good morning, Lilong Nilo Luis. Of course, kay Linang. Magandang tanghali ng Bangal daw dito Hawaii. Tignan niyo po yung ano niyo, yung screen niyo. Kung may makita po kayong ano diyan, yung bulaklak. I-click niyo 'yon, libreng ano 'yon, libreng star. Oo, subukan niyo. Yung ano po, nakita ko po dito meron pong ano eh. Meron pong bulaklak. 1 star po 'yon. Baka nabibigay ang Facebook ng ano, libreng star. Welcome brother, thank you too. I'm in Quezon City at my daughter's house. Hello Jean, hello John, and good afternoon to your mga apo. I can join you without interruptions today, brother. And family are here. Oh, may balae, okay. Good. Pilipino ba sila? Pilipino ba sila, Ate Emerita? Good afternoon there in Quezon City. Praise God that we are here again this afternoon or this morning. And that we gather together for God's glory. This is your brother Rafi Kagod Peeng. Makakasama niyo ngayong araw na to. And good morning also to Sister Mercy Seminero Galapon. Good morning dyan po sa San Mateo Rizal. Nang kita'y di pa nakikilala, na Panginoon ang buhay ko. From Pampanga, hello po, El from Bicol. Nadarama lagi ay kalungkutan, kabiguan, hirap at dusa. Nang ako'y lumapit sa iyo, pakalagat ko yun. Sinuko ang lahat sa buhay ko. Ika'y tinanggap kong Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aming inihahandog. Hello, Pastor Gilbert. Sa pag-ibig mo laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Hello, Sister Maria Lazardo nga pari. Hello, Sister Florence Calano. Pagsubok man sa akin dumating. Opo, nakita po kayo ni Benmar. Ligyan pa ako ng bola. Ito hindi mo pababayaan. Ikaw lamang lagi ang pupurihin. Sasambahin magpakailan pa man. Amen. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aming inihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Amen. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo
sa pag-ibig mong laging nadarama. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Amen. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga sa ating lahat mga kakapay. Welcome sa ating morning coffee devotion. Ito nga kasama po natin si Mark Dave pero hindi nakikinig, ibang ginagawa. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Good morning kay ate o ma'am Elizabeth Pedro Cirilo. Hello ma'am Elizabeth, thank you so much. And sabi dito ni Ate Emerita Babsa Corpus, nakarating na po ba si Benmar dyan at si Sharon? Nagkita na ba kayo ni Benmar brother? Opo, nagkita po kami nung araw po na sila ay pauwi na. Opo. Nakikita daw nila ako, nakita daw po ko ni Sharon. Tinatawag daw po niya ako. Pero hindi ko raw siya pinapansin. Kasi hindi ko naririnig eh. Kasi paus siya. Pero the time that they are leaving, the day that they are leaving, nakita ko ni Benmar. So tinawag niya ako. Tapos rinagaluhan po niya tayo ng isang basketball, napakaganda, with may takpo na Golden State Warriors. Bola, Spalding. And meron pong t-shirt na binigay na Nike, Just Do It. Ayan po. And nang sa nagkaayayaan po kami ng kanyang anak. Kasi sinalis po ako ng anak niya eh. Sinalis po ako ng anak na mag-basketball na kami. Pero hindi natuloy kasi nga po kailangan nilang mag-check-in sa airport. Kaya binigyan ko na lang po siya ng jersey. Ayan po. Galing sila ng Japan po bago pumunta dyan. Ay, ganoon po ba? Opo. Mukhang Japanese yung anak niya eh. Yung lalaki. Benmar na Benmar. Okay, good morning, good afternoon there in Las Vegas. Ma'am Judy Natividad Viloria Colberg. And of course, hey Celestigo Domingo. And Dexter, good morning kay Miran Guman Figura, of course, kay Resty. Yan. At good morning kay Lenny tayo. Lenny Raquenyo. Good morning, Pastor. Ay mong kayam Lenny. Nagsasalita kam di Rabi. Itoy. Kung nakinig ka ni Jan Rani. Ay bamto ni mamang mo o ni papang mo. Kung may duty ka pilya. May kado manandamaa. Salamat sa Panginoon that we are alive and God gave us this opportunity, privilege again to be together. At kasama natin dito ang mga Figura girls, si Cesa at saka si Rain. It's not raining today. At si Ace, ang sarap ng kain nila na malunggay pandesal, cheese malunggay pandesal. Hello my dear Sister Fed, Julie. Hugs to your 3 grandsons. Okay, so sa pagkakataong ito mga kapay, nais ko pong batiin ang aking pong family, of course. My wife, Maricel Rosa Asuncion, and to our daughters. Good morning also to Shesa and Rain. Good morning kay Ace. Good morning kay Mark Day. Good morning kay John Michael, kay John Cyrus, John Rani, kay Mark Erickson. Sino pa kasama natin dyan? Kay Nigel. Yes, Nigel Bryce. Good morning. At sa lahat po ng mga kasama natin, good morning sa ating po mga kapitbahay dito sa Daklapan, dito sa Sitio Panayogan, Manang Lisa, kay Nanang Basang, Nanang Tanang, to the Sinsiman family, to the Kabasog family, Sapon family, Lorenzo family, at sa lahat po ng mga kasama po natin dito sa Daklapan, Kabukid, Ocosur. Good morning po sa inyong lahat. Good morning of course to my mother there in Lawak City, Nanang Dungo, of course, sa aking pong kapatid na si Ate Luz Blindas Gonzales, kay Ate Lydia, sa lahat po ng mga
kapatid po natin at sa lahat po ng kamag-anak po natin. Good morning po sa ating lahat. Good morning din sa ating pong kabarangay, mga kabarangay sa Barangay 43, Cabitlaog City. Of course, to our punong barangay, Kapitana Mila D. Alonso, and to all the barangay officials, good morning po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga constituents po natin here and abroad. Sino pa? Ang ating pong pastor, ang aking pong pastor, Pastor Redentor Asuncion, and to the DBC family, good morning din. Good morning din sa kapitan po, sa barangay, punong barangay po ng Barangay Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur. Kapitan Charlie Somejo, and of course to all the barangay officials. Okay, so pagkakataon ito mga kapatid, nais ko rin pong batiin ang ating pong kapitan na nandyan po sa Hawaii, Kapitan Jerry Cruz Alonso. Of course, kasama po natin si Ma'am Anita Domingo Alonso. Good morning. Good day, Ma'am Anita. Of course, kay Jenny May. And good morning also to Ma'am Ai. Hello, Ma'am Ai, and kay Sir Lex. Good morning po sa inyo lahat. Ayan, purihin ng Diyos at nandito tayo ngayon, and He gave us this opportunity again to be together. Salamat sa Diyos sa internet connection. Salamat sa social media that we can use to spread the gospel. Tandaan po natin mga kape, life is short, death is sure, and Jesus is the cure. Tandaan po natin na kailangan po natin Panginoon Kristo. At sa mga hindi pa po nagsitanggap sa Panginoon Kristo, isipin natin mabuti mga kapatid. We don't know what will happen to us later. We don't know what will happen to us this coming week. And we don't know if we can make it. Dahil nga po mga kapatid, alam po natin that death is a reality. It will come to us. Mga kape. Kaya nga ang isa kong iniisip po, alam natin na mamamatay tayo. We don't know when. And we don't know what kind of death we're going to face. Yun po yung mga kapatid. Kaya ang pinakamaganda na dapat ang gawin ay sundin ang kanyang salita na sinabi niya, therefore be also ready. Sa mga tuwid, maging handa po tayo dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon at hindi man yung mga kapatid, hindi natin alam kung kailan matatapos ang ating buhay sa mundo. Grabe introduction to mga kapatid ha. We are talking about death. But this is a reality. I don't know what will happen to me later. Yun po yan totoo. Hindi ko po alam kung ano mangyayari sa akin mamaya. I'm not saying that I'm healthy, I'm strong, but I don't know what will happen to me later. I may be gone tomorrow, mga kapatid. Pero, salamat sa Diyos at binigyan tayo ng pagkakataong katulad po nito na tayo magkaisa upang i-share, isiwalat, iwaragawag ang ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Amen. Blessed morning, Pastor. Sabi rito ni Ma'am Anita Domingo Alonso. Kumusta kayo dita, Ma'am Anita? And kay Pastor Jun Veriasanya, sabi niya, naimbag nga bigat, Pastor. Kada kay amin kakabsat. Ang ating pong kapatid, si Pastor Jun Veriasanya. Ayan po. Magkaisa or unity. Unity is the state of being in one mind. Amen. With others for the sake of accomplishing the will of God in the home, the church, and the community. Unity is fostered by love, forgiveness, and compassion towards one another, reflecting God's love. Believers are united in common purpose to glorify God, to make disciples, and to live out of the gospel. Amen. Good day, good afternoon there in California, Benmar, Sharon Alonso. Thank you so much, Benmar and Sharon Alonso. Of course, to your son and to your daughter. Ayan, magandang hapon sa inyo. Thank you so much. We are here in Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur. So, bago po tayo manalangin, mga kapatid, tayo po ay aawit muna ng isang kanta. Kakanta mo ng isang awit, ano bang tama? Aawit ng isang kanta o kakanta ng isang awit? Aawit ng isang kanta. Ano? Ano ang tama? Kakanta ng isang awit o awit ng isang kanta? Aawit ng isang kanta. Awit. Aawit ng isang kanta. Kumusta di? Biyahe tayo, Venmar. Friend. Pagising
sa umaga. Kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo ginawa niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus sa aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Amen. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ay nadarama. Ay ganda ng buhay nang nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Upang purihin siya. Upang purihin siya. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. And yes, good morning kay Sister Sanyata sa Mananaras. Good morning, Sister SSR. Good morning kay Sir Dan Colbert. Good morning, Sir Dan. And yes, may God bless you. And praise God, we are alive. Amen. Good morning kay Manong Joseph Bumanglag. And good morning also to Manarakil Bumanglag. Christine De La Cruz. Good morning, Christine De La Cruz. Welcome to our morning coffee devotion. Thank you so much. Good morning, Pastor. We landed safe and sound. Pastor, thank you, Lord. Amen. Praise the Lord for that. To my friend Benmar and Sharon Alonso. Ayan, sabi rito ni Sister Jessie Cristobal Gawiran, sabi niya, blessed Sunday morning, Pastor Rafi and all kape therein, all of you there in Kabugao, God bless. Maraming salamat po. Good morning kay Ma'am Deborah P. Valdivino. Thank you so much po, Ma'am Deborah, and to all of you mga kape, thank you so much po. Maraming salamat. And Sir Dan Colbert, sabi niya, God is great. Good morning, Pastor. Thank you so much, Sir Dan. And of course kay Ma'am Julie there in Las Vegas. Yan. Blessed Sunday, Pastor Rafi and your family and all kape. God bless. Maraming salamat, Sister SSR. Tayo manalangin na po. Let's pray po. Our gracious Holy Father, we thank you so much, Lord, for this morning. We thank you, Lord, for the night. We thank you so much, Lord, for yesterday, for the traveling mercies. Yes, we thank you so much, Lord, that we are here and ready to spread the word, to share the word, for us to be reminded, to be corrected, to be rebuked, to be instructed. Yes, we thank you so much, Lord, for your power. Lord, here we are.
Please forgive us, Lord, for all the sins that we have done. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga naisip na hindi po tama, sa mga nasabi po namin masama, at sa aming pong galaw, gawain, pag-ugali na hindi po kaya-aya sa inyo, Lord. Please forgive us. Lord, please bless our brothers and sisters. Bless us, O Lord, sa lahat po ng makasama po namin dito. Yes, salamat po, Panginoon, sa inyong pong pag-ibig. At sa pagkakataong ito, Panginoon, kami po ay nagkakaisa. Please, Lord, intervene. Please, Lord, kayo po ang magbigay po sa amin ng kalakasan, as well as, Lord, sa lahat po ng mga struggles, lahat po ng mga hinaing, mga problema po, sakit, ng mga kapatiran, sa lahat po ng mga nanood, nakikinig ngayon. Please, Lord, heal, encourage, strengthen us. Yes, Lord, I pray for Manong Anthony Kua. Lord, please have mercy. Please strengthen him, that he may live long, that he will glorify and serve you. Ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng mga meron pong mga sakit, sa mga nagpapa-chemotherapy, radiation therapy, dialysis. And yes, Lord, please continue, Lord, to provide their needs even financially for their medicines. Opo. Please strengthen my mother, Nanang Basang, Nanang Tanang, Ate Sonia, kahit po, Panginoon, sa the sister of Ma'am Julie, at kay Maria Jacinto, Rafael Ragasa, Dinette Sharp, Kelly Stevenson, Kailan and Kali, the Ragasa family, kay Uncle June, Manong Mael, kay John Paul, Sheena, Reggie, Francis, kay Nabe, kay James, kay Diong. Lord, ilalapit ko po namin sa inyo, Panginoon, kahit po ang Nator family, sa kanilang pong kalagayan, and even, Lord, sa stroke, sa may sakit po, Panginoon, nakamag-anak po ni Sister Nator. I pray that you may please continue, Lord, to strengthen her. At ganoon din po, Panginoon, sa mga apo ng mga kapatiran, mga kamag-anak, at mga kaibigan, lahat po ng mga meron pong sakit, Panginoon. But we pray for their salvation. We pray, Lord, that you may please send your messengers to them, that they may hear the gospel. And Lord, here we are. Please, Lord, use us. Bless our country, O Lord. Give wisdom to our president. And please continue, Lord, to protect your people, your nation, Israel. We thank you so much, Lord. Ingatan mo rin po, Panginoon, ang mga kapwa Pilipino sa mga sa ibang bansa, that you may please, Lord, protect them. At ilayan mo po sa kapamakan, and please protect their loved ones here in the Philippines too. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po makalapit sa inyo. Dalangin namin sa inyo, Panginoon, lalo-lalo po, Panginoon, sa aming pong buhay spiritual, that you please help us, give us that desire to grow, to know more about your word, to love you with all our hearts, Panginoon. Patuloy po kayo, Panginoon, na magtrabaho kahit po sa mga struggles po nila, kahit po sa mga legal matters. And I pray that you please intervene, help us, O Lord. And also, Lord, sa nilapit po namin siya, that please continue to comfort the family Ragasa, the family Valeriano, family Alagaw. Panginoon, kayo po patuloy na magbigay po sa kanila, Panginoon, ng kalakasan sa mga napupuyat. Lord, I pray sa mga mangisda na pumunta po sa laot, that you please protect them also. Kahit po sa mga magsasaka, Lord, I pray that you may please continue to give them strength. And also, Lord, sa lahat po na magtatrabaho, please protect them. Traveling mercies, Lord, sa mga nagpa-flight. And we thank you so much, Lord, for the traveling mercies, Lord, na nakarating po ng Amerika, na Benmar, with his family, safe and sound. We thank you so much, Lord, for your generosity. Please continue to bless them. And Lord, please continue to bless those people that you are using to bless your people. Bless them more, O Lord. Again, Lord, please continue to work through us, the churches, pastors and preachers, missionaries and evangelists, that preach and teach the pure gospel, and even the ministries, Lord. Help us, Lord, that we may all grow together. Salamat po muli, Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, lahat po ng ito ay aming pong lapit sa inyo, sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Good morning also kay Filomena. Nakalimutan ko si Filomena, nandito pala kasama natin. Hello, Filomena, good morning.
Good morning kay Marites Gaspar. Good morning, sister. Good morning kay Rowena Desa. Good morning kay Sheila May. Kumusta si Sheila May? Ito po ang cheese malunggay pandesal. Tig 5 na lang. Masarap po siya. Thank you, Lord. Sausaw sa... Ano to, strong? Ano to? Mix ko yun. Ha? Sakti lang. Timpla? Rona Madariaga Corpuselo. Rona, good morning. Ang sarap. Oh, itong cheese malunggay pandesal, mga kape. Ito yung mobile oven. Galing nga ng diskarte. Sarap siya. Hindi na tayo makapagsalita niyan. Hello, Ate Louie Andres, Canada, Shanda. Good morning. Sa mga wala pa pong mug na ganito, morning coffee devotion mug, mag-order na kayo para meron tayong pandagdag sa Meron siyang verse sa likod. Matthew chapter 6 verse 33 at saka Lamentations chapter 3. Chapter 2, chapter 3. Ano yan? Chapter 6. Ano ba yan? Chapter 3. Ano hindi ko nakakabisado yung text niyan. Lamentations chapter 3 verses 20 to 23. Diyan bababa. Matthew 6:23. Di pas-pas-pasan. Panahon ng langaw ngayon kasi panahon ng langaw ngayon dito kasi may hinog na yung mga mangga. Saka pinya. Kaya maraming langaw. Di po kami tikawang sa kaibugan. Ang kaibugan sa Jay. mangga. Ang pinagsabong? Ang pastor na pasel. O ang bunganan. Nagubusan. Nagubusyo. Daling kayo mga mangga. Ang gaya? Doon sa likod nila. Ibang klase yung mangga nila. Ano? Hindi Spanish, hindi Philippine, hindi Hawaiian. Figura. Dito last year pastor na dyan nakarapuan. Kuya Rogelio Alonso Reyes, good morning. Okay, so let's proceed po sa ating pag-aaral. Okay. So, unity, pagkakaisa. Alam niyo po ang pagkakaisa, mga kapatid, it is a challenge to all the churches. Lalo na sa mga independent Baptist churches. Mga kape, when it comes to unity, mga kapatid, siyempre sinabi ko, napansin ko, ay nabanggit ko independent. Of course, all the churches are independent. Independent as how they do the ministry, mga kape. But we who are believers, tayo po mga anak ng Diyos, it is a challenge to all of us na magkaisa sa layunin. Ang dahilan lang po kung bakit tayo nagkakaisa ay kung ating pong i-acknowledge at i-recognize ang salita ng Diyos, nating pong sundin na yun po ang ating pong basehan. That will lead us to unity, mga kapatid. Because we have different preferences in life. Magkaiba pong ating pong diskarte sa family. And we all admit na magkakaiba yung ating pong tinatawag na yung kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang. What do you call that?
the way how they raise us, how we grow in our family. Magkakaiba po. Iba po yung paraan ng Figura family, Mr. and Mrs. Resty and Mary Ann, how they raise their children. Ganoon din po sa aking family. Iba rin po yung aking diskarte po namin mag-asawa, how we raise our children. Nakakaiba po tayong lahat. We have unique families. Yun po yung katotohanan. That's why when it comes to unity, it is really a big challenge, especially to us brothers and sisters. Pero ang kagandahan nito, pag tayo po ay nagkaisa, when we are one doing the will of God, yun po yun. Good morning. At yun po yung napaka-halaga mga kapatid. That magkakaiba man yung ating pong mga plano, mga preferences, pero nagkakaisa po tayo sa iniutos ng Diyos sa atin. So, yun po yung challenge. Kaya nga, when it comes to unity, a call to unity, ito po yung dapat tinataluntun natin na bilang mga anak ng Diyos. Good morning kay Ate Nisa Sandy. Good morning kay Nanang Basang. Good morning Dexter Domingo. Hello Dexter. And good morning also to Derwin Vergara Bolo. Happy Sunday everyone. Maraming salamat po. Meron po nag-comment dito, gusto kong basahin. Galing kay kapatid na Rowena Desa. Sabi niya, Blessed Sunday po mga kape. Good morning po Pastor and your family. Salamat po sa Panginoon. Bumuti na po ang kalagayan ni Shalame. Amen. Praise the Lord for that. Praise God. Pasok na po bukas sa school. Loobin po ng Panginoon. Yes, we will claim that. Praise the Lord for that. And may the Lord continue to strengthen and protect Shalame. At ikumusta nyo kay Ma'am Madonna at sa lahat po ng mga teachers dyan ng SPED dyan sa AP Santos. Maraming salamat po. Okay, a call to unity. Pagkakaisa, nabasa ko na po sa inyo mga kapatid yung comment po ni Ate Emerita. At yun po yung buod ng ating pag-usapan ngayon mga kape. So unity mga kapatid. Kung tayo po ay nagkakaisa at makita po natin yung kahalagahan po ng ministry, that the ministry of God is to seek and to save that which was lost. That was the reason why He came. That is in Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Tandaan po natin yung story ng the lost sheep. Yung pastor po, meron po siyang 100 na tupa. Ano nangyari dun sa 100? Nawala yung isa. Pero hindi inisip ng pastor na, ay meron pa ako 99 dito, hindi ko na kailangan yung isa. Marami pa naman akong natitira. Hindi naisip yon. Pero ang ginawa niya, pagka bilang niya sa kanya mga tupa at kulang ng isa, lumabas siya, kahit po masamang panahon, anuman po ang pwede niyang harapin, siya po ay naghanap at hinanap niya at nahanap nga niya ang nawawalang tupa. Ganun po katindi ang concern, ang pag-ibig, ang puso ng Diyos sa atin. That we are as sheep who are astray. We are sheep. Tayo po ay mga lambs na nawawala. And the Bible says, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So praise God, Jesus Christ found us. Amen. Sabi ng Panginoon mga kapatid, no one is seeking the Lord. That's why He is begging everyone to seek His face. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pero mga kapatid, ang tao ngayon, at nakakalungkot, kahit po tayo mga Kristyano minsan, wala tayong isip na gawin ang mga bagay-bagay na hanapin siya muna o kaya
to invite Him. Yun po yung nakakalungkot mga kapatid, na kahit tayo mga Kristyano minsan, hindi natin binibigyan ng kahalagaan ang Panginoon. This is a real talk, brothers and sisters. Kaya nga mga anak ng Diyos, kailangan laging ma-remind. Kailangan po tayong laging ma-refresh when it comes to our tinatawag na kalagayan that we are believers, we are children of God, and we need to be reminded na kailangan po nating maglingkod sa Kanya, na kailangan po natin siyang lagi unahin sa ating bubuhay. Good morning. So yan po mga kapatid. And ang sabi po mga kapatid ng ating pong verse na binasa kahapon, inawit ko nga po ito, yung Psalms 133 verse 1. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. In Psalms 133 verse 1, sinasabi po rito mga kapatid na nakakapagbigay ng kasiyahan sa Diyos sa mga magkakapatid na sila ay namumuhay o magkakasama na meron pong pagkakaisa. So, tandaan po natin, we are all unique. We are all unique. Ganun po katindi. Ganun po ka-challenging yung ating pong task. Yung utos po ng Diyos na tayo magkaisa. Okay? So, ang tanong po dito ngayon, mga kapatid, paano tayo magkaisa when we are all unique and different? Yun po yung ano rito, challenge mga kape. Yung kailangan po nating isipin, na totoo nga ang sinabi po ng Psalms 139 verse 14, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. And we praise God for that. Alam niyo po mga kapatid, different nationalities. You are white, we are brown. There are some who are darker than us. Even our build, may mga malalaki, may maliliit. When it comes to our perception or pangunawa, may mga mas mabilis na matuto, may mas mabagal na matuto. Iba-iba po mga kapatid. That's why we are all unique. Bilang mga anak ng Diyos, tandaan po natin, God created us and He is the one who designed us. And we praise God that we are here and God can use us. Amen? So, ano pa man po ang ating pong kalagayan, since we are part of the family of God, we are part of the body of Christ, kailangan po natin magkaisa for the sake of the lost souls, that we should do our part to pray, to give, or even to go and reach them for Christ. Because ito yung pinakamalaking utos ng Diyos sa ating mga Kristiyano. As part of the body of Christ, as part of the church, we need to do or we need to obey the Great Commission. Amen? Good morning kay Pastor James Passion Senior. Maraming salamat, Pastor. So, we are all unique. Magkakaiba po. May gusto ka, may gusto ako, may gusto ako, meron akong balak, meron kang balak. And that is the challenge mga kapatid. Kung paano tayo magkakaisa ngayon. But if we have that heart to grow in the Lord and to obey His will, dun po tayo magsasalubong. Dun po tayo magsalubungan. Na kung saan, we will do our part in spreading the gospel in all cost. At any cost. Mga kapatid. Kaya, when it comes to the ministry of reconciliation, let us remember, we are part of the ministry of reconciliation. Hindi po tayo yung dapat nag-ignite ng away. Hindi dapat tayo nag-ignite ng division among believers. But we should be a tool or instrument of God sa pagkakaisa. Amen?
na tayo po dapat mag-instrumento ng Diyos para po tayo ay mas marami pang magawa at maabot na kaluluwa at madala po natin para sa Panginoon. Amen? Yun po yung ating pong pakatatandaan. Tandaan po natin, we were created by God. We are the creation of God. And we are all unique. Ang tanong, masaya ba tayo na binibigyan tayo ng Diyos ng buhay? Amen. Ang tanong, ang buhay ba natin na binigay sa atin ng Diyos, na-appreciate ba natin? Amen. Nagpapasalamat ba tayo sa Kanya dahil binibigyan tayo ng kalakasan para paglingkod sa Kanya? Ngayon, mga kapatid, yun po ang dapat natin tignan. Sa umaga pa lang, paggising natin, dapat nagpapasalamat na tayo sa Diyos. Lord, thank you that I am still alive. You are still giving me a chance to live, and you're giving me an opportunity or privilege to serve you. Ganun po dapat yung ating pong mentalidad. Na kung magising tayo ng umaga, isipin natin, Lord, here am I, use me for your glory. And yet we have many plans. Katulad po nito, nakipag-usap ako sa inyo, nag-uusap din kayo. O, di ba? Minsan parang walang kwenta yung salita ng Diyos na naituturo. Hindi porket live streaming ito, kayo mga nandito, wala na kayong pakialam. O, di ba? Paano na ipapakita yung kahalagaan ng salita ng Diyos sa buhay ninyo? Pag ganon. Tandaan natin dito mga kapatid, mga anak, hindi po tayo dapat mayabang. Walang payabangan dapat. Pero dapat tayo nagpapakumbaba, and that is the key. Amen? Sabi ng mga content creators, engagement is the key. Sabi ng mga content creators. Tayo naman mga Christians, true Christians, humility is the key. Amen? Pagpapakumbaba, yun po ang kailangan po natin mga kapatid, because if we don't humble ourselves, hindi po makapagtrabaho ang biyaya ng Diyos sa atin. Oo, tandaan po natin, we are alive, we are still here because of the grace of God. Amen? Kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, wala na po tayo rito. Maaaring nandun na tayo sa piling niya. Pero sa katotohanan, nandito pa tayo, ibig sabihin nun, meron pang plano ang Diyos. Gusto pa niya tayong gamitin. And we should be praising God because of that. We should seek Him first every day. We should seek His face. We should serve Him. So ito siya sabi ko mga kapatid sa aking mga anak. Kahit edukado ka, trabaho ka na, nag-aaral ka, ginagawa ang best mo. Pero pag ang Panginoon nasa likuran mo, na pag-inuwanan mo ang Diyos, walang kwenta ang buhay. Kahit nasabihin mo, ikaw ay maging summa cum laude, magna cum laude, magna cum laude. Ikaw ang pinakamagaling sa school, pero wala kang alam sa salita ng Diyos, walang kwenta. Success is not about what you can earn. Success is not all about your fame. Success is not all about what you can get here on earth. But real success is that when God is fulfilling His will through you. Amen? That real success, mga kapatid, ay yung tayo po ay nakakaipon ng kayamanan dun sa langit dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon. Tandaan po natin to, Mark Dave. Iiwan po natin yung mga motor na yan. Iiwan natin yung mga lahat ng mga ari-arian natin dito sa lupa. Pero ang madadala natin sa langit ay yung mga bagay-bagay na ginawa natin para sa Kanya. Kaya dapat isipin natin, Mark Gel, ano nga ba ang dapat kong gawin para marami akong magagawa na katanggap-tanggap sa Panginoon. Hindi yung kagandahan ng bisikleta o setup ng bisikleta. Hindi yung dahil magaling kang mamana. O, nandito na si Piolo ang aga-aga. Good morning, Piolo. Makatoy. Makatoy. Makatoy, Piolo. O, ito si Piolo, o. Nasa MCD pa lang tayo. Nandito na siya. Dumating na.
Nadigos kan, hampay. Hampay nga pero Diyos makatoy. 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 Makatoy, ipagina ka toy kinanda ni. Toy, tika. Ano na? Oh. Si Piolo. Hello ka lang. Hello, good morning. Ay, ito si Piolo. Yan, ang pangalan niya John Paul. Pero mas kilala siya sa pangalang Piolo. Hello, Kunam. Tingnan nyo bibigyan ko kayo ng sample bibigyan ko siya ng ganito. Oh. Kahit mo? Ay, kahit mo. Loko-loko yun. Hindi ko lang lupas lang. Ha? Nag-yellow ka sa... Ay, ito. Amo mo? Ate, igom na gawin niyo ba? Sa tulad din ng mga kapatid. Ito, tingnan nyo Ito lang talaga ang tinatanggap niyang pera. Ngayon, hindi ko alam kung bakit tinatanggap niya ngayon yun. Hindi po ito marunong ka palang pero hindi niya talaga tinatanggap yung mga ganito. Hindi niya tinatanggap yung mga ganito mga kape. Pero tinanggap niya ngayon, hindi ko alam kung bakit. Ito lang alam niyang pera para sa kanya. Ayon ng iba. Kaya lagi siyang mahawak na ganito. Yung 20 pesos lang po na orange. Yung papel na 20 pesos. Yun lang po alam niya. Alam mo, natin katang mo gata. Kapag katagalayan. Alam yung binibili niya, Pepsi. Pinahiya ako dito. Pinagtatawanan niya. Okay. Sabi niya, hello Piolo. Oh, yan. Ito si Piolo. Hello Tresurera. Okay. Naala ako Galing mo Piolo Talaga, hindi niya tinatanggap. Pero tinanggap niya ngayon. Kaya ibig sabihin baka nagbago. Hindi ko alam. Hindi ko lang talaga alam kung bakit tinanggap niya. Siguro dahil nakikita niya. Alam naman niya. Aware naman siya na nandito please translate the different money he's holding. Sinukato mo na ko Translate the different money. He don't know the value, sir. He don't know the value. But he likes only 20 peso bill. That's all what he wants. But he's very smart. Okay. So, and again, katulad po nito mga kapatid, si Piolo, we all know that the special children like him with the Down syndrome, si Sheila May, nandito si kapatid na Rowena Desa, meron din siyang anak na merong Down syndrome. And what's good in it, brothers and sisters, dito makikita po ang kapangyarihan ng Diyos. Not to see that they will, not to witness that they will get normal like us, but the thing that God is working through us as we treat them. Yun po yung lesson doon, mga kapatid. So, napakaganda po mga kapatid that when we have situations, when we are in situation where tayo po ay nasa katulad po ng situation po nila, we should be praising God because we are learning also from them. They can be a blessing too. Masipag itong si Piolo. Masipag siya, tinan nyo, alam niya, pag nandito kami, alam niya nandito dapat siya. And we praise God because of him na pumunta dito, ang kanyang mama, faithful na dito sa church. And praise God for that. So tandaan po natin mga kapatid, when it comes to unity, we are God's children. And we should be doing the will of God. Doon po tayo dapat nagkakaisa. And again, not all of us are being called by God to be a pastor or to be a minister. We are here, brothers and sisters, as part of His body to do our task, to do our responsibility
for the furtherance of the gospel. You can serve tables. You can pray. You can support the ministry. And we praise God, brothers and sisters. Tandaan po natin, when God save us, we are in the same body. And that is the body of Christ. That's why, tayo pong mga nasa katawan ni Kristo, tayo pong mga anak ng Diyos, yun po yung dahilan kung bakit kailangan po nating magkaroon ng isang layunin na kung saan yun po ang layunin ng ating pong Panginoon. Good morning kay Zian. Maraming salamat Ate Julita sa good morning. Ayan. Natsamba anak nga nakalive tata Ate Julita. Nanang Julita. Okay, let us remember by salvation we are part of the body of Christ. In 1 Corinthians chapter 12 verse 13. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. We are all baptized. The time that we accepted Lord Jesus Christ, spiritually, we were baptized into His body. So we became part of the body of Christ. So tayo po nagkakaisa, and our head of course is Christ. Amen? So dapat kung that is that thing, brothers and sisters. Dahil siya po ang head, siya po ang ulo, siya po yung ating pong leader. Dapat kung ano ang nasa puso niya, kung ano ang nasa isip niya, yun din po dapat ang ating ginagawa. Because He is our head. Jesus Christ is the head of the body of Christ. And amen? And by the same Spirit, we have the same leading. Because we are children of God, brothers and sisters. Dito tayo dapat nagkakaisa. Good morning to Darwin Arkenio. Maraming salamat. And see you later, Darwin. And praise the Lord for that. Tandaan po natin yung mga kapatid. Tayo po ay dapat magkaisa para po sa Panginoon. Ang kagandahan o kaya sa pagkakaisa, mga kapatid, pag tayo nagkakaisa, tayo po ay nagdudulot ng magandang pagsasamahan o harmony o pagkakasundo. There must be harmony. Amen? Nagdudulot ng madaling pagkakagawa ng anumang gawain. When we are one, when we are together, we can do much for the Lord. Tandaan po natin, when we are alone, we can do little. But when we are together, we can do much. Mas marami po tayong magagawa at mas maging magaan ang trabaho pag mas marami tayong gumagawa. Amen? Nagdudulot ito ng kapayapaan, kahinahunan, at kagalaan sa bawat isa. Salamat sa Diyos. And we praise God that we are in the body of Christ. Tayo po ay nasa katawan ni Kristo. Amen? So tayo nasa katawan ni Kristo, tayo mga anak ng Diyos, dapat ang kasiyahan natin, kaligayahan natin, ay yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Tandaan po natin, sinabi ng Diyos sa atin, love the Lord with all thy heart, with all thy strength, with all thy soul, with all thy mind. We should love Him wholeheartedly and let us serve others for the sake of the gospel, for the furtherance of the gospel. And yan po ang ating pong devotion for today. And praise the Lord for that, brothers and sisters. And we will continue this tomorrow. And please pray for the work of God here in Daklapan, Kabukoy, Ilocos. Maraming salamat. And may the Lord God bless us all. Tayo po manalangin na po mga kapatid. Dakila namin Diyos, maraming salamat. Please bless your people. Bless us all. We thank you so much, Lord, for all the blessings. We thank you so much, Lord, for this day. Please help us. Teach us, O Lord. Ihanda mo rin po, Panginoon, ang mga kapatiran for the Sunday School and for our worship service and for all the activities today. We thank you and we give you all the glory, Lord, in Jesus Christ's name. Amen and amen and amen. Thank you so much mga kapatid. Sa lahat po ng mga magba-birthday ngayon. Happy birthday to all of you. And
And also, sa lahat mo mga anniversary, happy anniversary sa inyong lahat. May the Lord God bless you all mga kapatid. So tayo magpapaalam na po. This is your brother Rafi Kagawad Paeng. Lagi nagsasabi sa inyo sa lahat ng situation sa ating buhay, mapanegatibo o positibo, umulan man o bumagyo, huwag po natin kakalimutan manalangin sa Diyos, magpasalamat sa Diyos, at unahin ng Diyos. God first. Amen? Stay safe, stay humble, share your blessings, pray for our enemies, pray for our family, our community, our country, and let's pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all. Bye. See you later. See you tomorrow by God's grace. And please pray for us.